QGIS. So, uh, before anything else, mas okay siguro no na uh, at munang i-close itong ating QGIS para makapasimula po tayo ng fresh or bago na QGIS na uh, para mas klaro po ang ating discussion. Okay. So, first, open po tayo ng QGIS application. Yan. Okay. So, we will discuss the different interface po ng ating software or application ng QGIS. So, first, yan, what are the different, so, discuss po natin ito. Okay. So, first, discuss po natin itong menu bar. Ano ba itong menu bar? This menu bar is parang ito yung pinaka command center po ng ating software. So sa menu bar, dito natin makikita yung project, edit, view, layer, settings, plugins, vector, raster, database, web, mesh, processing and help. So sa may project naman, kung makita ninyo, so dito, kita ng open, new, creating new project, save, revert, yan. Dito naman sa may view, ito yung do, undo, redo. So to edit feature ito. Sa view naman, kung mayroong mga different mga tools na hindi makikita, dito lang natin yan makita. Hide at saka unhide. So kung hindi natin makikita ang ating toolbox, halimbawa dito, so yan, dito lang yan makikita sa view. Then again, sa panels, toolbars, yan. Dito yung kanina na hinahide natin. Okay. Saan ba yun? Yan, browser, GPS. Okay, yan. Okay. Processing toolbox. So, tingnan ninyo. Magbalik na. Okay. Layer. Then, sa settings. So, anong nandito sa my settings? Dito makikita ang ating mga CRS, options. Yan, tingnan natin. Oh, yan, dami-dami niyang mga control. Okay. Then plugins, kung mayroon tayong mga bagong bagong updates, dito yan sa may plugins. Sa may Vector, dito rin sa may Vector, dito natin makikita yung mga different na mga analysis tools, geoprocessing tools, 'di ba yung may buffer, yan. Yan. Okay. So dito pala sa may layer, kalimutan ko, dito pala natin we can add or remove or manage different map layers. Halimbawa, dito tingnan ninyo. Yan. Iloload natin itong ating Lucena property. Yan. So first, of course, we need to have this base map. Yan, double click po natin. Then iloload po natin ang ating layer, new layer, add layer, vector layer kasi KML file. Yan. Next. Lucena. Yan. Add layer, add layers, close. So we will make sure na nandito sa pinakadulo itong ating base map. Then zoom to group para makita talaga natin, no? Yan. Okay, yan. Next. So dito naman tayo sa may didiscuss natin itong main toolbar, itong nasa may top icon. So parang ito yung parang quick access shortcuts. So different functions dito, yan. Creating new project, open project, saving project, yan. New print layout, show layout manager, style manager, yan. So parang shortcut lang ito or quick access ba?
Next, sa layers panel, dito rin makikita ang ating mga mapa, no? We can turn on or off the layers, different layers, yan. Okay. Next, dito natin i-manage ang ating mga layers ito sa ating layers panel. So we can rename our layers, then apply styling, then group layers. So again, dito natin i-manage ang ating mga different layers. Then browser panel dito natin, ito yung data source explorer po natin. So like data source explorer, lahat-lahat ng mga ang kanyang functions is to access the local folder, geopackage, ship files, XYZ tiles for our base map. So lahat-lahat, again, ito yung ating data source explorer. Next is ang ating map canvas center. Yan. Dito po, ito yung parang natin, main working area. Ito yung ating pinaka main working area. So dito nade-display yung maps. Dito po tayo mag-digitize ng lote, no? Halimbawa, itong familiar na itong lugar na ito, i-subdivide po natin ito. Okay, so dito 'yan. Okay. So we will create ipa-plot po natin dito ha. Halimbawa, so lang add temporary man lang ito. So create temporary scratch layer. So create po at i-digitize po natin itong area na to. So new scratch layer. So polygon. Yan. Okay. So we will make sure na parehas po ang ating CRS with parehas ang ating CRS. Apply. Yan. So assuming na isang buong parsela po ito ng lupa property. Yan. Then gusto po natin na atong i-measure po natin ang sukat. Tingnan natin measure area. Yan. Using a ruler. Yan. Okay. Para mas okay. Okay, so tingnan ninyo sa may total. So parang kalahatan is 57,295 square meters or 5 hectares. So yan, halimbawa lang yan. Then dito rin tayo gagawa natin ng yung ating mga visual analysis. Tingnan ninyo. So for neighborhood analysis, so at least we can have our insight kung ano talaga ang pinaka-okay or highest and best use ng property. Dito naman sa status bar, ito. Yan, makikita natin dito yung coordinates, scale, yan, rotation, then itong CRS or coordinate reference system. Okay. Yan. So next, coordinate display, ito. Kung saan yung cursor, ano yung kanyang coordinates. Scale control. Yan. Kung ano yung scale control natin. So like ano yung scale ng mapa, like 1 centimeter on screen is equal to 18,272 square meter on the ground. Yan tingnan niyo. Yan. Scale niya. CRS indicator, yun kanina, yung dinidiscuss natin para eksakto talaga yung ating projection. Next, advanced digitizing tool. Dito, makikita natin, yan, advanced digitizing tool, pwede tayo dito ng cadastral plotting, parallel lines, angle locking, dito yan. So, medyo pang na ito,
later on kung alam na natin yung basic or foundation ng different functions ng QGIS. Then search locator, yan dito. Dito sa may search locator, pwede nating ita-type ang yan, Cebu City, yan, Cebu, yan. Para direct tap, ita-type lang natin sa ating search locator, para direct tap po itong makita kung ano ang location. Okay. So, dito naman, for us na mga real estate professionals, ano naman ang mga important tools na kailangan nating may demonstrate or importante na mga tools? Like itong georeferencer tool, like kung mayroon tayong mapa, scan map or old map, no? Pwede natin itong i-georeference. Yan, dito. Georeference. So load lang natin yan. So later on na lang siguro sa mga next na mga presentation kasi medyo pang ano na ito. Yung basic lang muna sa atin itong tutorial na ito. Next, measure tool, yung kanina, identify tool, attribute table, field calculator, select by location, print layout, digitizing toolbars, Google Satellite Overlay, CRS switching, buffer tool, distant matrix, Q-field sync. Yung itong Q-field sync is parang ano ito sa cellphone ba na yung like pupunta tayo sa field tapos walang internet. Dito lahat-lahat ng mga data na kukuha natin, dito natin ipapasok para isi-sync no sa ating QGIS sa ating desktop computer. Okay, so yun lang muna for today's tutorial. Good afternoon, good afternoon, good afternoon.